Ano ba ang consequence? Ano ba ang resulta kapag ka yung na-impeach na opisyal ay nahatulan ng guilty? Ano ang magiging consequence? Aba, matatanggal sa posisyon. Pagtatanggal sa kanyang posisyon. O kaya naman ay perpetual disqualification to hold any office, any government office. So, yan. Dalawa lang ang parusa. Okay? Matatanggal ka sa opisina, kung ano man ang opisina mo, at pagkatapos may kalakip pang isang parusa na walang hanggang pagdidisqualify. Kaya nga tinatanong ko sa iyo kanina, perpetual, walang hanggang kawalan ng kwalifikasyon ay ikaw ay makatanggap pa ng opisina sa gobyerno. Bawal ng humawak ng anumang opisina. Perpetual disqualification from holding public office. Yes. Yun ang parusa. Kasi ang impeachment is a political process. Yes po. So dahil yung assumption, nilabag mo ang public trust. Kaya tatanggalin ka sa opisina mo at hindi ka kailanman makakatanggap pa o maihirang pa either appointive or elective na opisina ng gobyerno. Saan namang tanggapan? Yan ang parusa. Yes po, Pero sabi niya, pagkatapos niyan, bahala na kayo kung kakasuhan nyo pa administratively or criminally. Kasi ang impeachment is not a criminal process, but it is a political process. Ngayon, kaya ako binabanggit ito, alam din naman siguro ni Congressman Chua, abogado naman si Kong Joel na ang parusa lang doon, removal and disqualification. Yes po. At saka lang papasok yung kriminal. Bakit niya inuna kagad? Ba't hindi muna niya hinintay? Hinintay niya muna sana yung impeachment, hindi niya binigay kay Ombudsman Martires. Sasabihin lang naman hindi naman ako magpapail ng mag-iimbestiga lang ako, di ba? Tama. Siguro kanya, ina-anticipate ko na baka sakali ngang malalakas ang ebidensya ninyo. Ngayon pa lang nangangalap na ako kung talagang malakas ang ebidensya nyo. Kaya ako siya pinasasagot. Dito lang makikita mo mukhang nabigla ho sila. Hindi, dito lang makikita mo meron ng pagkakasala tungkol dun sa forum shopping Pinatatanggal mo na nga dun. Meron pang kalakip na doon. Pagkatapos, dito, tinira mo na kagad sa ombudsman. Ano ba talagang gusto mo mangyari, di ba? Nako. Tapos pinahihinto mo pa yung isa. Ito pa. Sen, yaman din lamang sana ba yun? Ang tagapagsalita po ng anong tawag ito na? Yung prosecution team. Nason? Si Attorney Bukoy. Attorney Odi Bukoy, sabi niya, magiging premature o wala po sa tamang panahon kung kikilos ng ombudsman habang nagpapatuloy pa ang proseso ng impeachment. Tinukoy daw po niya ang Republic Act 6770 o ang Ombudsman Act of 1989 na nagtatakda na hindi saklaw ng ombudsman ang mga impeachable officials. Binigyang diin pa po ni Atty. Bukoy na ipinag-uutos ng konstitusyon ng impeachment ang pangunahing paraan upang panagutin ang mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ayun po. Alam mo pala ba't nyo siya binigyan ng kopya? Hindi, baka siguro sabi ni Ombudsman, sige tayin ko na, baka ang ini-expect na lang sumagot ay magkusa si Ombudsman Martires na hindi umakto doon sa pinadala nilang... baka mamaya sabihin nila, tayo, public officers tayo. Kung ano man ang pinagagawa sa atin, kailangan tayong umakto. Baka mamaya, tayo naman ang kanilang sisihin. Bagay, matagal na rin maraming nasisi rin ng ombudsman. Katulad ng sinasabi ko kanina. Kumpleto yung report ko Wala man lang... Hindi umakto ang ombudsman. Bakit dito? Ang bilis. Di ba? Nako. Dito tama naman siya. Pinadalan mo siya ng kopya. Dapat ganun talaga.
Meron ka ba yun? Hinahanap ko yung sagot ng Ombudsman, Nelson. Nung isang araw, di ba, sumagot ng Ombudsman, binasa natin, doon sa punto nga rin na bakit agad umakto ang Ombudsman doon sa committee report ng ano. Sabi ni Ombudsman Martires dyan, ay pinadalan nyo kami ng mga papel na ganito eh. Anong gagawin namin dito? Gagawin ba natin yung scratch paper? Gagawin maraming scratch paper itong mga papel na ito. Yan ang sabi ni Ombudsman. Oo. Ang kapal siguro nun. Ayaw po. Buti hindi niya sinabi, kayo naman, sala kayo sa lamig, sala kayo sa init, sala kayo sa lamig eh. Di ba? Pag hindi ako umakto rito, magagalit kayo. Pag umakto ko, nagagalit kayo rin. Ano bang gagawin ko rito? Ayun na nga. Kaya ang isa pang isang mambabatas na kasapi po ng Makabayan Black, sabi, ganyan talaga yung ombudsman na yan. Kasi tinalagay yan ng dating Pangulong Duterte, kaya siguro gumagawa siya ng ganyang aksyon para pigilan ang impeachment process. Pero nakapirma siya sa committee report, di ba? Ay mukhang ngayon kasi kasama ata siya doon. Kasama siya ron. Oo. Dineputize siya kasi hindi siya member doon. Pero dineputize siya. Ganun ba? Kasi minsan napuna natin yun, di ba? Na bakit siya bakit siya nakakapag-motion? Oo nga po. Ako raw, hindi ako miyembro. Siya raw dineputize. Ayun, kaya pala. O di pa paano ngayon ang gagawin ni Ombudsman Martires sa kopyang ito, Nelson? Nakuha ko sa kanya, babalik ko rin kagaya ng ginawa ng impeachment court. Ganun ho? Di ba? Sayang din ho, pwede namang scratch paper yung ano. Baka magagamit din po talaga. Ayaw niya yung galing sa ano eh. Marami silang papel eh. Ayun pala. So yun pala magiging epekto nun, ano? Pero kung parang hindi nila kasi pinag-iisipang mabuti ang mga actions nila. Yun ang nakikita ko eh. Alam na nila na merong impeachment. Opo. Dapat hindi na nila itinuloy. At kung halimbawa, nagawa na, na-adapt na, nandun lang. Hindi na nila binigay sa ombudsman. Magkakaroon ng ibang signal yun eh. Kasi ang ombudsman, kung hindi ko naman gagalawin ito, sinasabi naman niya, anticipatory lang naman na sa akin eh. Hindi naman nagpapail pa eh. Hindi naman ako nagpapail eh. Alam ko yung tungkulin ko eh. Kesa naman sa mabansagan na kung hindi man lang ako gumalaw. Oo nga naman, ano? Di ba? Nag-iimbestiga lang ako. Ano naman ang sama kung ngayon pa lang kumakalap na ako. Kaya lang naman sila nag-react ng ganyan nung tinanong sila, sino ba ang defendant? Hindi raw sila ang defendant. Bakit hindi sila? Sila yung representative ng tao. Pagka criminal, makikita mo, people of the Philippines versus blah blah blah. Ang kalaban mo, buong mamamayang Pilipino eh. Okay. Di ba? Sino ba representative ng Pilipinas? Di mga mambabatas po. Mambabatas. Silang gumawa ng report. Pagkatapos tatalikurin mo yung pananagutan, hindi kami ka-independent. Hindi kami kanya yung complainant. Hindi pwede yun. Plaintiff people of the Philippines. Di ba? Oo nga po, ano? Ay, nako. Di pa paano gagawin natin dito ngayon, Nelson? So, anong gusto ba nila? Hindi talaga gagalaw ang ombudsman matapos sa tanggapin yung committee report? Ganun ba ibig sabihin? Yan nga yung kawalan ng matibay ngayon na mga mekanismo. Pagka ganyan pala, nagkakalabuan, saan pupunta yung ombudsman? So, imbes na maging stable yung ating justice system, di ba? Nagiging tagilid eh. Ito naman, Sen, ang ano. Kasi, sabihin na natin na wala talagang karapatan ang ombudsman na gawin ito, ha? Pero kung matibay ang ebidensya mo, Sen, na mabigat talaga, na kahit ombudsman, sasabihin niya, tama yung yung kaso nyo. Siguro hindi ka matatakot na imbestigahan ng ombudsman nyo, hindi ba? Kasi magkakaroon ka pa ng kakampi na, tama, maraming ang linalabag ang Vice President. Hindi kasi sinasabi nila, pag impeachable ka, subordinate yung yung mga criminal Kailangan mauna talaga. Kailangan matanggal muna bago mo siya maasunto ng kriminal. Kasi mas mataas yung uri ng posisyon eh. Kaya nga tatanggalin ka muna eh. Merong paggalang sa posisyon mo. Hindi siya basta-basta maakusahan habang nasa pwesto siya. Kaya tatanggalin mo muna siya. At pagkatapos may kalakip nga na disqualification na panghabang buhay, di ba? Perpetual eh.
Pagkatapos napunta siya sa kalagayan na yan, doon mo pa lang siya sasampahan. Ang ibig ko sabihin, alam naman nila, Congressman Chua yun. Bakit nakipag-unahan pa kasing magbigay sa ombudsman? Ayun, Alam naman niya eh. Hindi, paano kung halimbawa, hindi siya nagbigay ng kopya sa ombudsman? Baka naman sabihin, ba't ka lang? Baka naman question nila sila ng, saan yung kopya namin? Bakit hindi nyo kami binigyan eh? Hindi Part nga, kami ng proseso. Kasi nga, yung pattern ng committee report, palaging merong rekomendasyon na ibigay sa ganito, ibigay sa ganyan, at ibigay sa ganon. Okay. Pero dapat sinabi nila, let a copy of this blah blah blah, Opo. to be delivered to the offices of the Ombudsman, the Department of Justice, Solicitor General Office, but only after the conclusion of the impeachment proceedings. Ayun, dapat nilagay niya ng kulatilya na gano'n, ano? So, pwede nilang i-ano muna. Pwede muna nilang itago sa kanilang cabinet. Hihintayin muna nila kung anong outcome ng impeachment court. Pagkatapos na limbawa, maging guilty, tsaka nila ilabas. Oo nga po. Doon pa lang mag-uumpisa si... Ombudsman Martires. Alam naman nila eh. Yun ang problema. Yung kanilang mga actions, hindi nila masyadong pinag-iisipan. Parang kalat-kalat eh. Kaya nga sinasabi ko sa iyo, sumagot. Sumagot ad cautelam ang Vice President. Hindi nila malaman kung tatanggapin o hindi. Nakakita ka ba naman ng ganyan? Yun nga pala, no? Ilan ang lahat ng prosecutor, mga abogado yun? 11 lahat po yan eh. Ibig ba sabihin, hindi sila naging trial lawyers kahit kailan sa buhay nila? Alam nila na kapag may dinimanda ka at sasagot yun, meron kang kopya na ibibigay niya bago niya i-file sa court. Yun ang proseso eh. Ba't di mo tatanggapin? Kamuntik nang lumubog ang araw bago tanggapin. Baka pinag-aralan mo na, ano ba yung ad quotelam? Baka pag sinagot natin to, So, dyan lang, makikita mo na. Mukhang kayo, atubili kayo, mukhang kayo, hindi kayo nakahanda. Baka yun ang maisip ng kalaban mo. Kapag ikaw nakikipaglaban ka sa legal, huwag mong bibigyan ng kahit anong pananaw yun, na medyo ikaw parang hindi ka handa, no? Hindi ka handa o ano. Kailangan palagi kang... Parang nangangapaan niya kalabang ko, lalakas ang loob nun. Nako, Pag lumakas ang loob nun, tsak. Nako.